ilagay mo ang paa mo sa kanyang sapatos. Tingnan natin kung the same pa rin ang masasabi mo. Natural. Ako din eh. Alam mo, napakabait pa nga lang ni F. Elisa. Ang bait ni F. Elisa. Dahil kung ako yun, kung nakita ko si Sara Duterte doon sa airport, baka sinabihan ko siya sa harap niya. Ang kapal naman ng mukha mo. Nagpakita ka pa dito. May pahatid-hatid ka pa. Talaga. Kung ako si F. Elisa Marcos, sasabihin ko yan sa kanya harap-harapan, ang kapal ng mukha mo, pahatid-hatid ka pa. Pagkatapos kang pumunta sa rally ng Davao, mga kaibigan, yung kasi mga kaibigan, yung pagpunta ni Sara Duterte doon sa rally ng Davao, ibig sabihin, no, nakikiconform siya. Nakiki-agree siya kung ano man ang mga lumabas na statement doon ng mga paninirang puri sa first couple at sa Marcos administration. Ibig sabihin, nakiki-agree siya dahil nandun siya, suporta siya, pumunta siya. At hindi nga siya naglabas ng statement, di ba, na kina-counter niya yung sinabi ng tatay niya. Hindi nga siya naglabas ng statement na sa tingin ko hindi naman totoo yung sinasabi ng aking ama. Kasi hindi ko naman nakikitaan na ang Pangulo ay ganyan-ganyan. Oh. Bilang isang vice president na ka-uniting daw at inilagay pa sa DepEd secretary, dapat ginawa niya yun para madepensahan ang Pangulo. Pero bakit hindi niya ginawa? Kasi nga, nag-a-agree siya doon sa paninira ng kanyang tatay. Kaya yung sinasabi mo, Matilde Sino Nagase, alam mo, ang ginawa ni F. Elisa Marcos ay reaction lang sa napakasama na ginawa ng mga Duterte sa kanya at kay PBBM at sa buong Marcos administration. Kaya tama lang ang ginawa ni F. Elisa. Napaka-disente pa nga ng ginawa ni F. Elisa eh. Sa totoo lang sobrang disente. Dahil kung ako yun, sabi ko nga sa inyo, haharap ako sa kanya at sasabihin ko mismo sa mukha niya, ang kapal ng mukha mo. Nagpapakita ka pa dito, may pahatid-hatid ka pa, ang kapal ng mukha mo. Yun talagang sasabihin ko. So Matilde, disente ang ating F. Elisa at hindi niya ginawa yung ganung bagay, no? Napaka-disente, no? So, may nakita pa akong DD sheet dito. Yung sabi ng isang DD sheet dito, mga kaibigan, eto, Pepe Bago. Sabi ng isang DD sheet, Admin Rich, hindi korte ang Senado. Bakit ayaw isampa ni Virus sa korte? Kung totoo, pinagsasabi ng mga testigo niya sa Senado, hawak ni Virus siya ang hukom diyan. Di ka pagsalitain. Dalhin na lang niya sa korte nang ma-cross-examine naman ng mga abogado ang testigo niya kung nagsabi sila ng totoo. Ay, Pepe Bago. Hindi ka ba updated or sadyang hindi ka nanonood, no? Alam mo, ganito kasi yan. Ang Senado, meron silang tinatawag na mga committee na kung saan pwede silang mag-imbestiga. Kapag mayroong mga nagsasampa sa kanila ng mga reklamo, kinikater nila yan. Lalo na kung ang nagre-reklamo ay marami, hindi lang iisa. At nataon lang na ang namamahala doon sa committee ng women's, children's, tungkol doon sa pang-aabuso, nataon lang na ito ay hawak, no, ni Risa Hontiveros. No? Nataon lang, mga kaibigan, na siya ang may hawak sa committee na yon. So hindi si Risa ang talagang may gusto niyan, kundi merong mga tao, no, na di umano sila ay mga biktima. Pumunta sila sa Senate, nagsampa sila ng reklamo at hindi lang iisa, marami sila. At yung sinasabi mo na bakit hindi idaan sa korte, ganito kasi yan, no? Etong si Elias Amanda at marami pa, nagsampa na sila ng kaso kay Kibuloy. Diba? Sa Davao. Pero dahil malakas nga si Kibuloy sa Davao, dahil ang Davao ay halos pagmamayari ng Duterte, dahil sila yung naghahari-harian dyan. Oh, anong ginawa ng fiscal? Hindi man lang pinarating sa korte. Hindi man lang pinarating, ibinasura agad. Ang kaso kasi, ganito kasi Pepe Bago, baka hindi mo alam. Ang isang reklamo, no? Bago yan maging kaso, dinadaan mo na yan sa piskal, merong naghawak na piskal dyan. Pinag-aaralan muna ng piskal yan kung merong probable cause, kung merong mga matitibay na ebidensya sa kaso. Kung meron, isinasampa yan sa korte, no? Regional Trial Court
ng Davao. Isasampa doon yan kung merong probable cause. Kaso dito sa ginawa ng piskal, ibinasura agad at sinabi agad na wala naman daw. Wala naman daw matitibay na ebidensya, na puro lang daw hearsay. Kaya, hindi nag-prosper ang kaso. Hindi man lang naisampa ang kaso sa korte. Kasi nga, ibinasura na kaagad ng piskalya. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na maisampa sa korte. Kasi nga, malakas si Kibuloy sa Davao. At malakas din siya sa presidente ng Pilipinas, si Duterte. So, ang ginawa ngayon, no, itong mga nagrereklamo noon, mga nagdemanda kay Kibuloy, nung napanood nila sa Senado, yung tungkol kay Aguila, no, kay Senior Aguila, nakita nila ngayon na the same ang pareho ng pattern no, meron pang abuso sa kababaihan, may mga forced marriages, etc., etc. So, nagkalakas sila ngayon ng loob na ay magkakaroon pa pala tayo ng hustisya. Pumunta sila ngayon sa Senado, nagreklamo sila sa Senado at nataon naman na ang naghahawak ng komite tungkol doon ay si Risa Hontiveros, no? Si Risa. So, ang ginawa ni Risa Hontiveros, dahil maraming nagrereklamo, eto, siya ay humingi siya ng permission dito kay Mig Zubiri na mag-conduct siya ng investigation. At pinirmahan naman ni Senate President Mig Zubiri. Pinapayagan na mag-conduct siya ngayon ng hearing para imbestigahan kung totoo ba talaga ito. No? So, dumadaan yan sa due process. Yung mga high profile na mga personality na hindi makasuhan sa mga hukuman natin dahil nga ibinabasura na kaagad, dito yan madalas dinadala sa Senado. No, sa Kongreso, diyan yan dinadala. So, ang nangyari nito, may due process pa rin kasi ilang beses na inimbita si Kibuloy para sabihin, ipahayag ang kanyang mga gustong sabihin, ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ilang beses siyang inimbita pero hindi siya sumipot. Kahit sa Congress, ginawa yan Ilang beses siyang inimbita, hindi rin siya sumipot. So, bakit hindi siya sumisipot? Kung talagang hindi totoo yung mga sinasabi ng mga babae doon, bakit hindi siya sumisipot? Yun ang tanong. Kung ikaw isang matalinong tao, kung ikaw ay tao na marunong mag-isip at may common sense, yan ang itanong mo sa sarili mo. Bakit ayaw harapin ni Kibuloy? Bakit ayaw niyang mag-reason out? Bakit ayaw niyang ipagtanggol ang sarili niya? Dahil hindi niya kayang gawin? Dahil alam niya na magsisinungaling siya? At alam niya na kapag nagsinungaling siya, makokontempt lang siya. At alam niya na lalabas ang katotohanan at lalo siyang mapapasama dahil lalabas ang katotohanan na talagang may kasalanan siya. Di ba? Yan yun. Kaya yung sinasabi niya na dalhin dapat sa tamang korte, mali ang sinasabi mo. Dahil dinala na nga yan sa meron na ng reklamo no? Pero ibinasura agad ng piskalya. At eto ang DOJ, ni-review ng DOJ ang mga inihaing kaso kay Kibuloy doon sa Davao, yung mga ibinasura ng piskal. At nalaman, nakita ng DOJ na merong matibay na ebidensya. Kaya ngayon, ang DOJ, ino-open yung kaso na yan ni Kibuloy. At si Kibuloy na yan, hindi yan siya makakaligtas. Kasi alam mo ba, most wanted na yan sa FBI dahil doon, no, napatunayan na talagang si Kibuloy ay talagang nagkasala. Most wanted yan, no? Kaya huwag niyong ipagtatanggol si Kibuloy. Dahil yan mga kaibigan, si Kibuloy na mismo ang gumawa ng paraan para siya ay talagang i-judge ng mga tao. Kasi hindi siya pumupunta Di ba? Kung inosente ka, bakit ka takot? Kung talagang inosente ka, bakit ayaw mo humarap? Hindi ka naman ikukulong Tatanungin ka lang. I-inquest ka lang. Bakit ayaw mo humarap? Kasi nga, malamang, totoo ang lahat ng bintang sa'yo. Diba? Yun lang yun, mga kaibigan. Yan. Good morning, Admin Rich, watching from Tacloban City. God bless us all. Virginia Polistico Pulma. Hello din po sa mga taga-Tacloban. Glenn Resurrection. Good morning, Admin Rich. BBM forever kami. Hello, good BBM po tayo, no?
Sobrang mabait kasi si PBBM, kaya ginaganyan nila. Halatang plastic si VP, kawawa si PBBM. Ginagawang lahat. Pero talaga nila, ang gusto ibagsak, paalisin, para ipalit si Inday BP. Ganyan sila kagarapal. Yan. Kaya po nila ginagawa yan, mga kaibigan, na talagang gusto nilang pabagsakin si PBBM. Kasi nga, mga kaibigan, para makaligtas sila sa lahat ng mga kaso nila, no? Bantag. Kapag naging BP si Inday Sara, si Bantag, okay na yan. Wala nang problema yan. Pag naging BP si Inday Sara, si Kibuloy, okay na yan. May protection na yan. Wala din problema. Pag naging BP si Inday Sara, si Duterte, okay na yan. May protection na rin yan from ICC. Wala nang problema yan. At lahat ng mga, si Bato rin, si Bato. Pag naging BP, pag naging presidente, sorry po, sorry po, presidente. Pag naging presidente si Inday Sara, si Bato, wala nang problema yan. Okay na rin yan sa ICC, no? May protection na yan ng presidente, no? Si Sara. Pag naging presidente, si Sara, okay na lahat ng mga may kaso na kaalyado nila, okay na. Wala na silang problema. Kaya yan ang pinupush nila. Kailangan maging presidente si Sara Duterte para makaligtas sila sa lahat ng kanilang mga katiwalian, sa lahat ng kanilang mga kaso, sa lahat ng mga humahabol sa kanila. Ganyan lang po kasimple. Gusto nilang maging pangulo si Inday Sara para makaligtas si Bantag, makaligtas si Kibuloy, makaligtas si Duterte, makaligtas si Bato, makaligtas lahat-lahat ng mga may kaso na mga BDS. Yun lang po yun. Tuloy natin Kaya yan po ang gusto nila, mga kaibigan. Tuloy natin. Ito ay magpapakita ng ating freedom of speech and religion. Your comment, they want you to become the president of the Philippines right now. Apo, alam mo, kasi sinasabi ko lagi, no, ang buhay politika, ang buhay ng tao, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Kaya ang lagi na lang natin pwedeng gawin ay magdasal sa Diyos, Magdasal ka ba? magdasal para sa bayan natin, Are you sure? magdasal para sa katotohanan, Are you sure? magdasal para sa usisya, Are you and sure? syempre magdasal para mabigyan ng wisdom na magawa yung trabaho natin. Sa ngayon, ang tinututukan ko ay ang trabaho ko, mandato ko sa Office of the Vice President, at yun ay ang pagtatrabaho para sa ating bayan, ang pagserbisyo, pagpapaabot ng serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, at ang trabaho ko sa Department of Education para maiangat natin, mapataas natin ang kalidad ng edukasyon. Paano na yung aasahan ng mataong bayan sa Office of the Vice President sa gitna po ng mga nangyayari, ang gusto nila magbabago with the Office of the Vice President? Ano ang aasahan ng ating mataong bayan? Makakaasa sila na tutuparin ko ang mandato ng ating opisina, ng Office of the Vice President, ng Department of Education, at pagtatrabuhuan ko yun. Nandun yun sa ating oath, nakalagay doon that I consecrate myself to the service of the nation. Ibig sabihin noon, magtatrabaho ako para makakita tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Dito din ako para makiisa sa pagdarahas, mga-api sa SMNI. Clearly, it is a violation of the freedom of media. No? At nandito din ako para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy kasi nakikita natin na this is a trial by publicity. Mga hearing na walang pinupuntahan, mga witnesses puno na nagkukubli kung ano yung sino yung totoong identity nila. At one-sided siya. Lahat atake, lahat paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaibigan kita niyo, andoon siya para suportahan, no? Yung Kibuloy talaga, mga kaibigan, kita niyo, mga kaibigan, sabi niya, mga witnesses kuno. Alam niyo, mga kaibigan, nakakaawa ang mga witnesses na to, no? Kasi kita niyo, ni-risk nila ang kanilang buhay, no? Na para talagang sila'y masabi nila yung katotohanan. Meron na sa kanila, di ba, mga kaibigan, yung may nag-testify nga, dalawa yung nagsabi na yung lumabas sila na nag-against na sila doon sa ginawa ni Kibuloy, di ba? Binaril sa ulo.
No? Pare-pareho ng kamatayan, binaril sa ulo ng riding in tandem. So makikita natin, mga kaibigan, nakakatakot kasi meron tayong isang vice presidente ng Pilipinas na nagsaside siya doon sa kanyang kaibigan. Nakakatakot yung mga ganitong klaseng politiko na kapag kaibigan pala mga kaibigan, no, kapag kaibigan pala mga kaadmin, ay baliwala yung mga reklamo. Kapag kaibigan pala ang involved, bulag siya, no? Kasi kung ikaw ay isang tunay na kaibigan, dapat ang ipapayo niya dapat kay Kibuloy, mga kaibigan, ay harapin yung kanyang kaso, harapin yung humarap siya sa Senado, humarap siya sa Kongreso, nang sa ganun, maipaliwanag niya kung ano ba yung totoo na sinasabi niya, di ba? At kita niyo mga kaibigan, paano niya masasabi na gawa-gawa yung mga nagte-testify, gawa-gawa lang daw yun. Paano siya sure na gawa-gawa lang yun? At yun ay pangaharas lang, mga kaibigan. Paano niya nasasabi yun? Alam ba niya, 24/7, nababantayan ba niya ang ginagawa ni Kibuloy? Alam ba niya kung ano ang nangyayari doon sa kingdom ni Kibuloy? Alam ba niya, 24/7, mayroon ba siyang mata na nakabantay kay Kibuloy? At alam ba niya kung ano ang ginagawa nito? Natural, mga kaibigan, magiging mabait yan sa kanila. Pero doon sa kanyang mga nasasakupan, doon sa kanyang mga tinatawag na miyembro, sila talaga yung mas nakakaalam. At sabi ko nga, hindi nila i-risk yung kanilang buhay, mga kaibigan, para lang para sirain ang isang taong ito, na para ikakamatay nila yan, di ba? Kasi alam naman natin kung gaano ka-powerful si Kibuloy. Riding in tandem, mga kaibigan, ang gumanon sa ulo nung mga nag-testify against Kibuloy. Alam naman natin, mga kaibigan, ano yung sinasabi ni Las Cañas? Ano yung sinasabi ni Asierto? Ano yung sinasabi ni Mungbabato ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Ano yung sinasabi nila? Riding in tandem, mga kaibigan, yan daw ay mga bagito na mga pulis na nagra-riding in tandem at ang hirap sabihin dito, baka maano ako, no? At naggaganon ng mga tao sa utos ng dating Pangulo, di umano. So, makikita natin yung sabuatan, di ba, mga kaibigan? And, naalala niyo yung pasabog din ni Las Cañas na inutos sa kanya ni Duterte na iganon si De Lima. At ang sabi pa daw ni hindi si De Lima, yung pare, no? Yung pare na madalas na kay Duterte, bumabanat kay Duterte sa Davao. Anong sabi daw ni Duterte? Ayusin niyo yan, bilisan niyo kasi magbibigay din ng 1 million si Kibuloy. Diba? Mga kaibigan, since 2018, may mga ganito na eh. Hindi lang 2018 kasi ang sabi nga 10 dekada na to eh. Ang sabi mismo ni Kibuloy, 1 dekada na, no? 1 dekada na raw ito nangyari. So pag sinabing 1 dekada, ilang years ba ang 1 dekada? 10 taon yan, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, ang 1 decade, 10 taon yun. So ibig sabihin, hindi lang ito nangyari ngayon, noon pa. And even mga kaibigan, nung tinignan ko yung post noon ni Percy Lapid, no, sa kanyang Lapid Fire, nakita ko mga kaibigan, na noon pa man, ay kinokontent na pala ito ni Percy Lapid tungkol kay Kibuloy, tungkol sa mga kaso ni Kibuloy na hinatulan siya sa Amerika. So noon pa pala mga kaibigan, wala pa si PBBM, kinokontent na ito ni Percy Lapid. So makikita natin, hindi ito nangyayari ngayon, noon pa. Bakit ito ay nagpa-prosper ngayon? Kasi wala na si Duterte. Wala na yung protector. Yun lang yun eh. Kasi sa panahon ni Duterte, mahirap talaga mga kaibigan, hindi makapagreklamo, hindi umuusad yung mga demanda na sinasampa kay Kibuloy dito sa Pilipinas. Hindi umuusad dahil na andyan ang protector, andyan si Duterte. Kaya mga kaibigan, ito ngayon ang ipupush ng mga Dutertes. Kailangan mapababa sa pwesto si PBBM at mailagay si Sara Duterte as President of the Philippines. Nang sa ganun, happy na sila. Nang sa ganun, mga kaibigan, makaligtas si Kibuloy, makaligtas si Bantag, makaligtas si Bato, makaligtas si Tibes, makaligtas yung lahat ng mga DD sheets na may kaso, na may kinalaman sa war on drugs.
Lahat yan, mga kaibigan. Kaya ipupush nilang maigi yan para nang sa ganon makaligtas sila sa lahat ng kasamaan na ginawa nila. Tama, ma'am. 10 years ang 1 decade. Yes po, salamat po. Kasi yan ang sinabi ni Kibuloy. Isang dekada na daw siya na ginaganito. So, ibig sabihin, wala pa si PBBM, ay ganito na. Wala pa rin si Duterte as Pangulo ng Pilipinas, ay ganito na. Meron na siyang kaso. Isang dekada eh. So siguro baka mayor pa lang nun si Duterte, no? May ganito na siyang kaso. Kaya na-drop agad ang kaso, na ibasura agad, di ba? Kaya mga kaibigan, no, mga kababayan ko, no, talagang dito tayo sa tama. Huwag po tayong kumampi sa nagsasabi na siya daw ay anak ng Diyos, na may-ari daw siya ng sanlibutan, na ang doorknob daw niya sa heaven ay diamond. Huwag tayong kumampi sa mga ganito mga kaibigan ng mga tao na nagbablaspheme, mga blasphemous, na ginagamit nila ang pangalan ng Diyos para iangat ang kanilang sarili, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos para makapambudol sa maraming tao, para makakuha ng mga pera at para maging powerful. Huwag tayong maniniwala sa mga ganitong tao, mga kaibigan. Dahil ang mga taong ito, mga kaibigan, pagdating ng araw, merong karma yan, may parusa yan ng Panginoong Diyos. Ang tunay na nagmamay-ari ng sanlibutan. Mga kaibigan, nakakalungkot isipin, no, na eto, merong isang Vice President ng Pilipinas na ginawa pang DepEd Secretary at ngayon ginawa pang caretaker ng bansa at dumalo sa rally na nagpapabagsak sa kanyang boss. Delikadesa. Bumili ka naman ng kung talagang wala kang delikadesa sa katawan, punta ka sa Cubao, sa Farmers Cubao, sa SM, kahit saan-saan punta ka, maghanap ka ng delikadesa, baka pwede kang makabili. Kahit piso na delikadesa, maghanap ka. Bumili ka, kahit kaunting delikadesa, bumili ka. Kasi wala eh. Walang-wala kang delikadesa, Sara Duterte. Walang-wala. Anong klase kang tao? Nakakahiya ka. DepEd Secretary ka pa? Pagkatapos, ito ba ituturo mo sa mga kabataan? Ang walang delikadesa? Walang kahihiyan? Itong ituturo mo maging plastic? Nahiya ka sa balat mo, Sara Duterte. Nakakahiya ka talaga. Freedom of speech, ha? May freedom of speech tayo. O, di ba? Tuloy natin. Kapila po ng black ops against you, you will continue to work as a Vice President and the Education Secretary. Yes, opo. Kasi nakakala mo ka. Lumaki ako sa politika. Oo, Kaya nakakala mo alam ko na ang black propaganda ay kaparte ng journey ng isang politician. Pag nakakala mo ka, ganyan Sabi ko talaga. nga, meron sila parang script kumbaga na kinukopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, akusado. Nasaan ang 125 million? 125 million. Parang meron silang Nasaan ang 125 million in 11 days? Bakit hindi mo masagot-sagot ng maayos? Oh. Kung talagang hindi totoo yan, sige nga, nasaan ang 125 million? Sagutin mo ng maayos. Hanggang ngayon, wala pa eh. Oh. Sabi mo, nag-tree planting kayo. Hello? Tree planting? Yan ba ang nakalagay dun sa agreement na ang ng confidential funds ilalagay sa tree planting? Hello? Mga kaibigan, abogado ba yan? Abogado ba yan? Hindi ba niya alam na ang confidential funds, kaya nga tinatawag na confidential funds kasi ang confidential funds, mga kaibigan, ayon sa item, no, ito ay gagamitin lamang para sa mga may kinalaman sa mga security, sa mga seguridad. Tree planting, may kinalaman ba yun sa seguridad? Libreng sakay, may kinalaman ba yun sa seguridad? Mga kaibigan, nung tinanong siya sa Senado, wala siyang masagot na tama. At talagang siya, iba-iba na. At puro sasabihin niya, ang sasagot nito ay si Yusek, ang sasagot nito ay si... Halata mo. Halatang halata talaga. Pagkatapos ngayon sasabihin niya, pinapalabas daw na siya ay magnanakaw, siya ay ganito. Hello?
Yun talaga ang iisipin ng tao. Kasi saan mo nilagay ang 125 million? Eh kahit yung kuya mo saan nilagay ang 51 billion? Malabo din yun, di ba? Hindi rin alam kung saan nilagay ang 51 billion. Tapos mga kaibigan ito, nag-issue pa ng statement. Tingnan nyo Sabi ko nga mga guys, pwede naman palang mag-issue ng statement, no? Pag mga tungkol sa ganito, issue siya ng statement. Pero sa West Philippine Sea, mga kaibigan, ilang beses na binuli ang ating mga Philippine Coast Guard. Ilang beses nang binuli ang ating mga fishermen. Meron ba siyang ini-issue na statement? Wala. Hindi siya nag-issue ng statement of condemnation. Never. Pakinggan natin yung statement niya ngayon kay Kibuloy. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network. Sandali. Hindi ba pinapairal ang batas at hindi ba binibigyan ng katarungan si Kibuloy? Mga kaibigan, kahapon nga lang, di ba, nasa Congress. At yun nga, kinontempt nga si Kibuloy. At si Atty. Topacio, umaano pa siya nakikipag-bargain pa siya na wag daw munang i-contempt, ganyan-ganyan. Pero mga kaibigan, ito nga, ang sabi doon sa committee, anim na mga kaibigan, 6 na beses na ang hearing, no, doon sa franchise ng SMNI, 6 na beses na. At maraming beses na rin mga kaibigan na pinatawag si Kibuloy pero hindi siya pumupunta. So, eto mga kaibigan, pinapakita lang dito ni Kibuloy yung kanyang yung disrespectful, no? Disrespect. Talagang wala siyang pakialam, parang tingin niya above the law siya. Parang tingin niya, anak ako ng Diyos, hindi ako pwedeng salingin, hindi ako pwedeng imbitahin dyan. No? So kung titingnan natin mga kaibigan, eto, binigay na sa kanila yung due process Binigay sa kanila yung due process na talagang makapag-state sila ng kanilang mga dapat sabihin, talagang si Kibuloy ay makapagtanggol ng kanyang sarili, mga kaibigan. Pero bakit wala? Hindi siya pumupunta. Kasi nga, mga kaibigan, alam niya na huling-huli ang kanyang pagsisinungaling. Kita niyo, nakakatawa mga kaibigan. Ang sabi dito, nung attorney, ipinasa na yung pagmamayari na doon sa kay Acobo, no? Sa pastor na Acobo. Na yung pastor Acobo naman, hindi nagtatagalog at hindi rin nag-English. Nag-request sa kanya yung isang congressman na pwede mag-English na lang siya. Kasi, di ba, Bisaya, kailangan pang i-interpret. Siguro naman marunong siya mag-English. Kasi, Bisaya yan mga kaibigan Baka marunong naman mag-English. Yung sabi ng Pastor Acobo, hindi daw siya marunong at hindi daw niya ma-express ang sarili niya sa English. So, Bisaya lang daw. So, ang sabi ngayon ni Congressman Gutierrez, no? Ang sabi niya, paano daw, Congressman Gutierrez na ba yun? Nakalimutan ko. Pero mga kaibigan, ang sabi ng isang congressman, no, para safe, no, hindi ko napapangalanan, ang sabi ng isang congressman ay, how come na ipinasa kay Pastor Acobo yung pagmamayari, no, yung pag-administer, no, sa kingdom, pagkatapos hindi siya marunong magtagalog, hindi makapagsalita ng English? Makes sense, mga kaibigan, kasi syempre, pupunta yan sa ibang bansa, katulad kay Kibuloy, makikipag-usap yan sa iba-ibang mga lahi, tapos hindi ka marunong mag-English. Kaya dito pa lang mga kaibigan, makikitaan mo na ng pagdududa na para bang inilagay lang yung pangalan niya, ipinaako lang sa kanya na siya na daw yung administrator, pero ang totoo, hindi naman talaga. Diba? Make sense? Para lang para lang maka-elope, no? Makatakas si Kibuloy doon sa responsibility. Pagkatapos, ito pa ang SMNI din ang naglabas ng statement na inilipat na, di ba, naglabas ng statement na inilipat na daw yung pamamahala ng KOJ kay dating Pangulo Duterte. Pagkatapos mga kaibigan, eto ngayon ang tanong ng isang congressman.
Ilang taon na ba si Duterte? Di ba mga kaibigan, mag-80? Si Duterte mag-80. Tapos, yung Pastor Acobo, mas bata. So, ang sabi ng isang kongresista, paano mangyayari na yung paano mangyayari na ang sabi kasi ng SMNI, no, yung lawyer, na sa ngayon daw mga kaibigan, hindi pa daw effective na ang namamahala ng kingdom ay si RRD. Magti-take effect lang daw ito kapag may nangyaring masama, no? Kapag incapable na daw itong si Acobo, excuse me, kapag incapable na daw si Acobo sa pamamahala, or may nangyaring masama sa kanya, doon lang daw magti-take effect na si Duterte ang mamamahala sa kingdom. So, ang tanong ng isang kongresista, paano mangyayari na yung si Acobo ay mas bata, tapos paano daw mangyayari na ang magti-take over ay isang matanda na? Make sense mga kaibigan? Kasi, di ba, mas bata si Acobo, ibig sabihin, mas healthy siya. Mas, masasabi natin, mas meron siyang matagal na span of life, no? Kasi mas bata siya at mas healthy siya. Pagkatapos, yung gagawin mong administrator, just in case na mawala si Acobo, ay isang matanda na? Parang baliktad, di ba? Kasi kung titingnan natin, ang ginagawa, kung pipili ka ng administrator na hahalili sa'yo, mas bata, di ba? Baliktad eh. Kaya meron talaga dito, excuse me, meron talaga ditong may monkey, dito mga kaibigan, parang monkey business dyan, no? Parang meron silang pinagtatakpan, meron silang itinatago, no, na yun ang gustong malaman ng mga kongresista. Kaya talagang gusto nilang imbitahin si Kibuloy. Kasi marami pong mga questions na hindi po masagot ng mga lawyers, ng mga taga-SMNI, at pati itong si Pastor Acobo, si Topacio, hindi po nila masagot. So, kailangan po talagang imbitahin si Kibuloy. Pero eto nga, nakipag-bargain ito si Topacio na huwag daw muna i-contempt. Pero, ang nangyari po, ang ginawa po ng committee ay hindi po tinanggal ang contempt, no? Papa-aresto pa rin po si Kibuloy, no? Kapag hindi po siya nagparamdam, no? Pag walang paramdam tong araw na to, tuloy po ang pag-aresto sa kanya. I think sa Friday yan, no? Tuloy ang pag-aresto sa kanya. Kapag hindi talaga nagparamdam, no? So, hindi po tinanggal ang contempt, tuloy po, no? At ito po tuloy natin. Ang Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lang. Mga kaibigan, mali ang sinasabi ni Sarah. Mali po. No? I-correct natin. Kasi yung mga hindi nakapanood ng hearing, maniniwala kayo sa kanya eh. Kung hindi kayo nakapakinig ng hearing, maniniwala kayo sa kanya. Pero kung katulad ko na lagi akong pumupunta sa Kongreso at nakikinig ako ng hearing ng SMNI, maling-mali ang sinasabi ni Sarah. Hindi po totoo yan. Kasi hindi po siya, kahit panoorin niyo yung mga hearing ng SMNI, hindi po ginajudge. Hindi po hinusgahan si Kibuloy. Kundi siya po ay pinapapunta doon para sabihin niya kung ano yung mga dapat niyang sabihin, ipagtanggol niya ang sarili niya. Ganun po mga kaibigan, hindi po hinusgahan si Kibuloy. Maling-mali ang sinasabi ni Ahas Tambaloslos, Sara Traidor Duterte. Maling-mali ang kanyang sinasabi. No? So huwag po kayong maniniwala sa kanyang sinasabi dahil binibigyan po si Kibuloy ng karapatan para ipagtanggol ang sarili niya pero hindi po niya ginagawa dahil ayaw po niyang pumunta sa hearing dahil takot po siya siguro na humarap sa Kongreso dahil alam niya na magsisinungaling lang siya. At alam niya na kapag nagsinungaling siya, alam niyo na, no? Tuloy natin. Grabe si Sara, no? Grabe po si Sara Duterte. Wala po siyang yung walang prinsipyo. Nang dahil lang po sa kaibigan niya si Kibuloy.
Ang dahil lang sa nakinabang siya sa pera ni Kibuloy, ay ganito na siya, kumakampi siya. Paano naman yung mga kabataan na nagreklamo? Paano naman yung mga tao sa buong mundo na nagreklamo? At paano naman yung mga kumakalat ngayon ng mga video na totoong-totoo na pinapamalimos sila ni Kibuloy? Paano naman yung mga yun? Kung titingnan niyo mga kaibigan, itong Adidi Sheets, itong si Sarah, siya yung naghusga. Hinusgahan na niya kaagad yung mga witnesses na mga mga peke, mga kaibigan. Tingnan niyo, Vice Presidente, hinusgahan niya mga kaibigan yung mga witnesses na mga fake daw, na hindi daw totoo yung mga sinasabi. Siya ang judge. Siya ang nanghuhusga, si Sara Duterte. Kita niyo yung ugali, mga kaibigan. Nang dahil lang sa kaibigan niya si Kibuloy, ganito ang ginawa niya. Hindi maganda to. Trapo yan. Trapo. Yan ang trapo ng government official. Wag na wag nang iboboto. Ang trapo, traidor, ahas na yan. Walang delikadesa. Tambaloslos, Sara Duterte. Wag nyo na iboboto. Pakinggan natin yung mga kasinungalingan niya. Kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala. Mga kaibigan, di ba? Hinusgahan na niya yung mga witnesses na hindi daw mapatunayan ang mga kredibilidad. Hello? So, sino ngayon ang nanguhusga? Di ba? Mga kaibigan, kung napanood nyo yung hearing ni Risa Hontiveros, no? Sanay kasi ako, tawag ko kasi sa kanya Hontivirus, no? Kung napanood nyo yung hearing ni Risa Hontiveros, mga kaibigan, makikita nyo, maayos yung pagpipresenta, talagang andun yung respeto, talagang pinagsalita ng maayos. And then, andun yung pag-i-invite kay Kibuloy para harapin niya yung mga yun. No? So, makikita natin mga kaibigan na yung mga taong yun, meron silang credibility sa ginawa nila na nagtatakip na lang sila ng mukha for security kasi meron ng mga naglabas ng mukha pagkatapos, ano nangyari? Sa ulo, ginanon. Kaya, for security. Pero meron ding, I think, dalawa yata yung naglabas talaga ng mukha. Kasi yung isa nasa Singapore, mas safe siya doon kasi nasa Singapore siya. Yung isa naman parang nasa Canada, safe din siya doon, di ba? Tsaka parang hindi siya takot, no? So may mga naglabas din ng mukha, yung si Dindo, tapos yung isa, no? So kita natin mga kaibigan, hindi mo kasi pwedeng basta nalang baliwalain. Kailangan, kung itong si Sara Duterte, kung hindi siya bias, dapat pinakinggan niya eh. Pakinggan niya muna lahat yung mga sinasabi. Pero ang sinasabi ni Sara ay mga mga hindi daw totoo. Mga gawa-gawa daw. Hello? Kababae niyang tao, mga kaibigan. Pero ganito siya mag-isip. Hinusgahan niya agad yung mga naging biktima. Sabagay mga kaibigan, no? Kapag sa mga ganito, yung mga nare-rape, yung mga naabuso, kadalasan sila talaga yung hinuhusgahan. Kadalasan sila yung binabaliktad na sila na nga yung naabuso, sila na nga yung na-rape, sila pa yung binabaliktad at sila pa yung sinasabi na hindi totoo yung kanilang mga sinasabi. Pero eto common sense lang. Ang isang babae, hindi yan lalabas na ilalagay sa kahihiyan ang sarili niya, na sasabihin na hinalay siya, na ginamit siya ng ganito, ng ganyan. Hindi lalabas ang isang babae para para bigyan ng kahihiyan ang sarili niya sa buong mundo kung hindi naman totoo yung kanyang sinasabi. Tandaan niyo yan mga kaibigan. Tandaan niyo yan. Ang isang babae, hindi yan lalabas basta-basta para bigyan ng kahihiyan ang sarili niya, sabihin na na-rape siya, tapos hindi naman totoo, para lang manira ng tao. No, hindi gagawin yan ng babae. Lalo na mga kaibigan, maraming witness, maraming nagrereklamo, noon pa yan. Marami, hindi lang iisa. Siguro, baka maniniwala ako sa kanya kung yung nagre-reklamo, isa, dalawa.
Kaso hindi eh. Maraming nagre-reklamo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ba? Tuloy natin. Ay, grabe mga kaibigan ha. Si Sarah. Sobra talaga siya. Ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang Okay, hearing daw na walang pinatutunguhan. Naniwala ba kayo sa kanya na walang pinatunguhan ang hearing? No. Mga kaibigan, dito sa hearing na to, lumabas yung kabulukan ni Kibulok at lumabas ang katotohanan. At dito sa hearing na to, maraming mga tao ang namulat ang mata. Maraming mga taga KOJ ang namulat ang mga mata at maraming mga tao na nakakaalam na nito ngayon na ganito pala ang ginawa ng tao na to. Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang ako noon, ano pa nga ako pinagtatanggol ko pa nga itong si Kibulok eh. Sabi ko, kasi yung brother-in-law ko mga kaibigan, pag nanonood kami ng mother ko sa SMNI, kasi favorite station namin noon yan, SMNI, nanonood kami dyan. Paborito namin yung Laban Kasamang Bayan, tapos yung kay Mike Abe. Yan. Pinapanood namin yan. Yung brother-in-law ko, mga kaibigan, parang nagagalit siya. May sinasabi siya sa amin ng mother ko. Senior citizen na yung mother ko. May sinasabi siya. Pero maganda yung pagkakasabi. Na sinasabi niya, bakit kayo nanonood dyan? Kay Kibuloy yan. Alam niyo ba, ano yan? Rapist yan. Alam niyo ba na ang ginagawa niya, nang-aabuso yan sa mga kabataan, na pinapalimos niya ka ng ganito, etc. etc. Nagkagalit siya talaga kapag nanonood kami ng mother ko ng SMNI kasi paborito namin yan. At pinagtatanggol ko pa nga sabi ko pa nga, ano lang yan? Hindi totoo yan. Mga sinasabi nila tungkol kay Kibuloy. Kay Kibuloy, hindi totoo yan. Ano yan? Mga gawa-gawa lang yan kasi si Kibuloy, lumalaban kasi yung istasyon nila sa mga NPA. Hindi totoo yan. Pinagtatanggol ko pa mga kaibigan. Bulag pa ako sa katotohanan. Pero lately, sabi ko, saglit, bakit parang ang daming nagre-reklamo? Ang ginawa ko mga kaibigan, nag-research ako. Ni-research ko ngayon yung kaso niya sa FBI sa Amerika. At pinanood ko mga kaibigan, yung mga hearing. At nag-research pa ako. Nalaman ko na matagal na palang may kaso si Kibuloy. At nalaman ko na yung ibinasura ang kaso niya sa Davao. At pinagtimbang-timbang ko mga kaibigan, nakita ko na tama nga ang sinasabi ng brother-in-law ko. Kaya mula noon, hindi na kami nanonood ng SMNI ng mother ko. Wala na. Kasi namulat na yung mata namin, nakita na namin ang katotohanan. Na totoo pala, tama pala. Kasi mga kaibigan, kung merong isa, dalawa na witnesses na sinasabi na ganito si Kibuloy, baka maniwala pa akong paninira lang. Kaso hindi eh. Ang dami. At pag pinapakinggan mo sila mga kaibigan, pag pinapakinggan mo ang mga witnesses na to, mahahalata mo na yung sinasabi nila nanggaling sa puso nila. Kahit minsan, medyo hirap sila magsalita. Kasi ano sila yung mga Bisaya mahalata mo na medyo hirap sila sa Tagalog. Pero talagang nagtatry sila managalog at talagang nasasabi nila yung kanilang sinasabi na dapat sabihin. So makikita mo, nasa puso yung kanilang mga sinasabi. At makikita mo, nagja-jibe. Nagtutugma yung sinasabi ng witness number 1, yung witness number 2, witness number 3. At kapag inuulit, mga kaibigan, inuulit ni Risa yung pagtatanong. Kasi ganyan ang ganyan yung mga nagtatanong. Uulit-ulitin mo yan para malaman mo kung credible ba. Para malaman mo kung hindi ba natutwist yung kanyang statement. Inuulit ni Risa yung mga tanong niya. At the same pa rin mga kaibigan ang sagot. So ibig sabihin, consistent. Very consistent yung mga nag-testify. Ibig sabihin, totoo. Excuse me. Excuse me guys Dapat siguro ako uminom ng water. Wala yung water ko dito. No? So, totoo mga kaibigan. Kasi makikita mo na merong consistency. Di ba ganyan sa korte mga kaibigan? Kapag yung mga lawyer, nagtatanong sila,
sa mga testigo. Minsan binabalik-baliktad nila yung tanong eh. Tapos minsan, kino-confuse pa nila yung testigo na para makita nila kung ganun pa rin ang isasagot. Doon mo malalaman na consistent at talagang hindi nagsisinungaling. Diba? Yun mga kaibigan. Kaya sabi ko, totoo nga. Mula noon, hindi na kami nanonood ng SMNI. Kasi, napagtimbang-timbang ko, na totoo nga ang mga reklamo kay Kibuloy. Pero itong Vice Presidente, Sara Duterte, mga kaibigan, alam ko mga kaibigan, na alam niya kung ano ang tama. Pero nagbubulag-bulagan siya dahil lang kaibigan nila si Kibuloy at dahil lang nakatulong sa kanila si Kibuloy. Alam ko mga kaibigan, na may pag-iisip din niya na na alam niya na totoo. Pero, ayaw niyang pagwalaan. Kasi nga, kaibigan. Yan ang tawag dyan, trapo. At yan ang nakakatakot maging pangulo, ang mga trapo. Ba? Good morning po, Juliet Paclebar. Good morning din po, Evelyn Hernandez watching from Parañaque City. Hello, salamat po sa panonood. Marife Monroy, Miriam Siguramba Makamot, daughter, hindi daughter. Yan. Tuloy natin ha. Sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Saglit. Alam niyo ba mga kaibigan, kung bakit dinidinig sa Kongreso ang franchise ng SMNI? Ganito kasi yan. Mga kaibigan, nung humingi sila ng prangkisa, humarap sila sa Kongreso. Nag-present sila doon sa kanilang sarili, hinarap nilang sarili nila, yan kung bakit sila dapat nabigyan ng prangkisa ng Kongreso. No? In short mga kaibigan, ang Kongreso ang nagbigay sa kanila ng prangkisa. Yan ang power ng Congress. Power ng Congress yan. Na sila ay magbigay ng prangkisa sa mga media outlet. At meron din silang power na magtanggal ng prangkisa. Gets nyo? So, kung noon, dininig nila ang SMNI para bigyan sila ng prangkisa, binigyan sila. Diba? Ng prangkisa. Kaya nakapag-operate sila. So yan mga kaibigan, no? Ang Congress po ang nagbigay ng prangkisa sa SMNI. So, ang Congress din po ang may karapatan na bumawi dito. Kasi, di ba, ilang beses na pinatawag si Kibuloy na pumunta sa Kongreso para sa hearing. Kasi nga mga kaibigan, naka-6 na beses na 6 na hearing. Dapat 5 lang mga kaibigan, 5 lang dapat tapos na. Pero ito naka-6 at madadagdagan pa nga yata, no? Kasi nga, hindi nga sumisikot si Kibuloy. Marami kasi mga tanong mga kaibigan. Ay nawala, ay salamat bumalik. Marami kasi tanong mga kaibigan na hindi masagot ng mga lawyer. So kailangan si Kibuloy ang pumunta, no? Pero eto nga, si Kibuloy patuloy pa rin na ini-snub yung Congress. So ganun lang kasimple, no? Etong si Sara Duterte mga kaibigan, lawyer. Lawyer siya, ang tatay niya naging congressman. Ang kapatid niya, congressman ngayon. Pero hindi niya alam ang power ng Congress. Sabi niya, dapat daw dalhin sa tamang platform, yung pagdidig daw sa SMNI, sa franchise. Hello, Sara Duterte, hindi mo ba alam na ang ginagawa ngayon ng Kongreso na dinidinig yung franchise, no, itong hearing ng SMNI, yan ay kasama sa due process. Nung sila ay nag-request ng prangkisa, pumunta sila sa Kongreso at nag-present sila ng sarili nila kung nawawala ako, bakit ba? Bakit ba? Ako, nakakainis itong aking internet yon. So, yun lang mga kaibigan, no? Simple lang. Ulitin ko, simple lang. Ang nagbigay ng prangkisa ng SMNI ay ang Congress
At ang Congress din ang may karapatan na magtanggal nito kapag napatunayan na talagang sila ay lumabag, no? So, kaya nga, pinapapunta si Pastor Kibuloy o si Kibulok para nang sa ganon, masagot niya ang mga tanong na hindi kayang sagutin ng kanyang mga lawyer. Ganon lang kasimple. Bakit hindi maintindihan ni Sara Duterte? Di ba? Na sinasabing siya daw ay isang abogado. Sara Duterte, ano na nangyari sa'yo? Tuloy natin. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Lalahanin ninyong Diyos ko! inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Diyos ko! Blasphemous! Huwag mong gamitin ang verse na yan. Diyos ko, magkakasala ka sa Panginoong Diyos. Sara Duterte, hindi mo ba alam na napaka-holy, napaka-sacred ng sagrado ang salita ng Diyos? Ginagamit mo para sa isang tao na maraming, grabe ha? Yung mga, na high blood tuloy ako kasi ginamit niya ang salita ng Diyos, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, pag salita ng Diyos na talagang, kasi mga kaibigan, high school pa lang ako nagba-Bible na ako mga kaibigan, born again ako, high school pa lang ako. Pag ganun-ganun nga lang, up and down ang Christian life ko. Kasi dahil sa mga pagsubok sa buhay, no? Pero until now, Christian pa rin ako mga kaibigan. 2 beses ko nabasa ang Bible, from cover to cover, Genesis to Revelation. Huwag mong gagamitin sa Duterte ang Biblia para sa isang tao na napakaraming mga kinakaharap na kaso. Diba? Mga kaibigan, ang Panginoong Diyos, di ba, pinersecute siya. Yung kanyang mga apostoles, pinersecute sila. Yung kanyang mga disipulo, pinersecute sila. Bakit sila pinersecute? Bakit sila pinaratangan ng mga tao? Bakit sila talagang hinahabol ng mga tao noon at pinaparatangan ng kung ano-ano? Dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Iba kay Kibuloy. Kaya nangyayari ito kay Kibuloy ngayon dahil hinahabol siya ng mga babae. Yung mga babae na sinasabihan niya na mga prostitute kayo. Sinabihan ni Kibuloy yung mga babae na nag-aakusa sa kanya ng mga prostitute daw. Kasi ginawa mo silang prostitute. Kita mo, sa bibig niya mismo lang galing, mga prostitute kayo. Ginawa mo silang mga prostitute kasi pinagna-night duty mo sila. Di umano. So, kung nangyayari ito kay Kibuloy ngayon, hindi dahil sa kanyang pananampalataya, kundi dahil doon sa mga nagre-reklamo na hinalay daw sila na ganito daw yung ginawa sa kanila. Kaya Sara Duterte, huwag mong gawin panangga ang salita ng Diyos. Nagkakasala ka. Blasphemy yan. Grabe kayo mga Duterte. Mahiya kayo sa Panginoong Diyos. Grabe ang ginagawa nyo. Yung katarantaduhan nyo, Diyos ko, Lord, ano ba itong mga Duterte, Panginoon? Grabe na itong mga to ha. Ginagamit nila ang salita ng Diyos. Nakaka-high blood. Grabe mga kaibigan. Ginagamit ang salita ng Diyos para ipagtanggol ang isang tao na maraming mga reklamo sa kanya na rape. Isang tao na wanted sa FBI dahil sa mga kaso. Grabe. Grabe si Sara. Sobra. Grabe mga kaibigan. Na-high blood ako dito sa statement ni Sara. Sobra siya mga kaibigan. Ginagamit niya ang salita ng Diyos mga kaibigan. Grabe. Okay, tuloy natin mga guys ha. Grabe si Sara mga guys, no? Petang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin Grabe para si sa Sara, hustisya mga at katotohanan.
Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Shukran. Grabe mga guys, no? Pinagtatanggol niya. Alam nyo, ang mabuting kaibigan kasi mga guys, no? Sa totoo lang ang mabuting kaibigan, kung talagang mabuti kang kaibigan, dapat ang ginawa nila kay Kibuloy, yung kinukumbinsi nila na pumunta ka sa kasi mga kaibigan, no, walang, hindi lalaki yung issue eh. Kung pumunta siya sa korte, kung pumunta siya sa Congress at pumunta siya sa Senado at kanyang pinagtanggol ang sarili, wala na, tapos na. Hindi naman siya ikukulong doon eh, kasi hindi naman yun talagang korte. Ano lang yun eh, kumbaga investigation yun. Para malaman kung meron bang matibay na ebidensya, kung kapag nalaman na may matibay na ebidensya, saka isasampa sa korte. So mga kaibigan, hindi naman siya ikukulong doon. Bakit takot na takot siya? Kung mabuting kaibigan itong si Sarah, mga kaibigan, dapat ang ginagawa niya, pinapayuhan nila si Kibuloy na gawin ang tama. Sorry guys, na-burp ako. Na gawin ang tama, pero bakit ganito sila mga kaibigan? Bakit pinagtatanggol nila? At kanilang ginagawa pa nila, dahil sa pagtatanggol nila kay Kibuloy, sinisira nila ang administrasyon ni PBBM. To the point na nagrarally na sila, nagsasalita sila ng kung ano-anong mga masasamang statement sa ating Pangulo, kay Elisa Marcos, para lang iangat yung kanilang mga sarili at para lang ipagtanggol si Kibuloy. Grabe mga kaibigan, no? Kumbaga, si Sarah, wala siyang, ano ba tawag doon? Bukod sa wala na nga siyang delikadesa, wala pa siyang hiya, makapal ang mukha niya, bukod pa dyan mga kaibigan, ay ano pa siya, wala siyang prinsipyo. Dahil lang sa kaibigan mo ang tao, okay lang sa'yo na merong mga nakikita mo na maraming nagre-reklamo ng harassment, ng sexual abuse. Dahil lang sa kaibigan mo yung tao, paninindigan mo na tama siya, hinuhusgahan mo na yung mga nagre-reklamo na mga fake sila at hindi sila totoo. Grabe talaga itong si Sarah. Sobra mga kaibigan, no? Huwag niyong iboboto yung ganyang klaseng tao. Yung mga ganyang klaseng tao, delikado yan mga kaibigan. Kapag yan naging Pangulo ng Pilipinas, lahat ng kaibigan niya, wala. Pag kaibigan, wala kang kaso. Pag kaibigan, hindi mo na kailangang harapin ang kaso. Kasi kaibigan ka eh. Kaibigan ka ng Pangulo eh, no? Ganyan si Sarah. Todo